Hi everyone, our topic for today is abandonment or in abandona. Please open our Bible to Genesis 37 verse 28. It's Genesis 37 verse 28. So when the traders came by, his brothers pulled out Joseph out of the pit and sold him for 20 pieces of silver. And the Israelites traders took him along to Egypt. Yan. So translate natin sa Tagalog, no? Kaya't nang may dumara ang mga mangangalakal sa Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose ay dinala ng mga Israelita sa Ehipto. Yan yung first verse natin, no? Also, I'm using the Touchpoint Bible natin, which is yung New Living Translation. Yan. So lahat ng sasabihin ko, bibigkasin ko, mostly galing dito sa Biblia na to, no? Ito, pakita ko. Medyo luma na itong sa akin na version. Ito. Yan. Pero, napakahalaga kasi marami tayong nakukuhang mga, mga words of wisdom dito sa Bible na to, no? Pero, kahit ano pa pong Bible yung gamit nyo, maaari nyo naman pong gamitin yan. So, yung mga key points na kukuha ko doon, yung mga may mga words na minsan sentences na napakaganda i-share sa inyo, doon ko rin nakukuha sa Bible na yun, no? So, also, yun yung parang para sa akin na Bible na mabilis kong maintindihan. Yan. So, kasi yung iba, di ba, sobrang lalim, sobrang, yung words, minsan di natin maintindihan, kailangan mo pa hanapin yung, eto, medyo maganda yung pagka-translate. So, para sa akin, much better siya, no? Pero depende po sa inyo yan, ha? Kung ano yung preferred nyo, yun pa rin po yung gamitin nyo. Pero siguro, in time, matututunan pagka mostly nabasa ko na talaga lahat to, malamang magkaroon tayo ng deeper understanding pa sa ibang mga Bibles pa, no? Yan. So, share ko lang to sa inyo kasi ito yung para sa akin na pinaka mabilis kong maintindihan. So, second verse natin is 1 Samuel 12 verse 22. The Lord will not abandon His chosen people, for that would dishonor His great name. He made you a special nation for Himself. Yan. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh sapagkat iyon ang kanyang pangako. Kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. No? So, tong Touchpoint Bible, yan yung mga verse na nakalagay ngayon. So, we're gonna put emphasis on dun sa mga topic na gusto nating ma-accomplish, no? Tong abandonment kasi maraming sektor na naapektuhan, no? Pwedeng sa pets, 'di ba? Na-abandon na yung pets, ganyan. So marami talaga. So ang topic natin ay isa sa pinaka actually kinatatakutan, no? Kasi pag marinig ng tao na iiwan ka na ng asawa mo, 'di ba? O aabandonahin ka na, yun yung pinaka natatakot sila kasi baka hindi nila alam paano buhayin yung family nila or alagaan yung mga anak nila, no? Yan. So, kasi ang kasunod nito, pag inabandon na tayo, syempre, tatanungin mo yung sarili mo, no? Ano ba yung halaga ng buhay mo, no? Wala akong kwenta, kaya ako iniwan. Meron kasing mali sa akin, eh. Kaya ganun, no? Kaya ako iniwan. Napakagandang buksan lang natin, no? Hindi ko makita yung ating keynotes. Ayan. Napakagandang malaman na ang ating Ama ay di tayo lilisanin. Kahit sino man na mahal siya. Ayan. Di ba ang sarap pakinggan nun? Ano-ano ba mga katanungan na tumatakbo sa isipan mo? Napakaraming dahilan bakit kailangan lumikas, no? Tulad nitong panahon na dumaan, no? Past few days hanggang kahapon umuulan pa rin. So, panahon ng bagyo, no? Kailangan natin lumikas kasi nasira yung bubong natin. Kumbaga, di na livable yung bahay natin. So, kailangan abandonahin na para siguro para makatulog ka ng maayos, 'di ba? Para hindi ka nababasa sa ulan, para hindi ka naglilimas ng ng baha, Yan.
Kasi sa akin, literally, ramdam ko yan. Kasi yung dati na kasing medyo bumibigay yung bubong namin. Pero lately, netong bumagyo, sobra grabe. I'll show you. I'm sure hindi lang kami nakakaranas nito. Baka marami din po sa atin na may ganitong sitwasyon. Pakita ko lang sa inyo. Ito, tong bubong namin. Okay to. Ito yung ayos. Yan, yan. Yan, diba? Yan. Yan yung ayos na part, no? Kita mo yung view, ganda. Kaya ako dito nagbablog kasi mas gusto ko dito actually. Pero namimiss ko talaga tong location na to. Kasi lately, hindi ako nakakapag-vlog masyado. And ang reason, hindi lang dahil sa location, no? Medyo nahihirapan kami kasi bumabagyo nga. So, ito yung dahilan. Ayan. Ito, ayan. Kita nyo, ayan. Yan. Kita. Yan yung reason. Natanggal yung actually tanggal na siya agad siya. Bumigay na. Ito may nakakapit pang isa oh. Ayan oh. Yan. So, yan yung medyo kailangan namin pag-ipunan ngayon. Kasi bumigay na talaga yung bubong namin. So, hindi lang po kayo yung nahihirapan ha. Hindi lang po kayo yung yung mahangin no. Yan. Hindi lang po kayo yung nababasa ng ulan. Kami rin, no? Nahihirapan. Actually, yung sahig, tumatagos yung yung tubig sa third floor. So, bumababa yun sa amin. Doon ako nakastay. Kama, everything basa. So, pero, maging mapagpasalamat pa rin tayo sa Panginoon, no? Kasi although hindi na ganun kalibable yung bahay namin, tumila naman po yung bagyo. So, hindi na namin problema ngayon yung paglilimas ng tubig. And kahit pa paano, may bubong naman po kami sa third floor. Yan po yung gamit namin ngayon. Although, pag nagbabaha yun talaga medyo, maganda rin kasi nakakapag-exercise din. Natuto kami maglinis ng bubong, itong natitirang maayos na bubong. Kapapalit lang to kasi nasira din to last time. Actually, ito yung naunang nasira. Tapos, nung nagawa naman to, yun naman ang bumigay. So, may reason tayo para, harapin yung bagong araw. Parang kailangan natin mag-work hard ulit para doon. Lately, hindi ako nakakapag-work, hindi ako nakakapag-therapy kasi sumasakit yung tuhod ko, namamaga. So, tinitrip pa natin siya. Yan. So, hindi ako makapagluto, hindi kami delivery ng mga orders kahit pa paano. Yan. So, yun. Medyo may struggle tayo ngayon. Pero, masaya kasi nakakapagod pong maghanda ng meal para sa mga tao. Pero hindi naman po namin nirereklamo yon kasi masaya kami doon. May nakakain kami sa araw-araw. Meron kaming pinagkakakitaan. Pero lately, yun nga, bago to nangyari sa akin yung masakit yung tuhod ko, parang napakain kasi ako ng munggo. So, parang lumala dahil doon. Pero hindi ko sinasabing, thank you po sa nag-donate nung ating meal for that. Siguro nataon lang talaga na mataas yung uric acid ko that time. Pero nagpapasalamat po ko sa lahat ng biyaya mula sa simbahan namin, ng mga binibigay sa amin, ng Panginoon. Number 1, si Papa God, no? Lagi tayong maging grateful kahit na nawalan pa tayo ng bubong, kahit na binabaha tayo, at least hindi nagla-landslide, 'di ba? Sabi nga ni Mama, buti na lang hindi putik yung dumadaloy sa atin, ulan lang, parang gano'n. So there are many reasons para magpasalamat pa rin sa Panginoon. Hindi dahil sa nagkaroon ka ng sakuna. Kumbaga yung parang i-disown mo na si Papa God, yung parang wala ka namang kwenta eh. Sinira mo yung bahay ko, parang ganon. Nalubog kami sa baha, nabasa lahat ng mga alaga ko, mga anak ko, ganyan. No? So, lagi tayo maging grateful pa rin kasi araw-araw, binibigyan tayo ng chance ni Papa God para makarecover sa mga pangyayaring ito. Yan. Siguro sa akin, yung sa paa ko naman, para sa akin grateful ako kasi kahit nagkaganito ako, kasi nakapahinga ako. Kasi nakakapagod po talaga yung
pag ano, pag ah, to, nag nag-ano kami, nagluluto kami araw-araw. Pero ayan, siguro sabi sa akin ni Papa God, "Nak, pagod ka na, magpahinga ka muna." Yan, so break kami, wala munang luto-luto, pagaling muna talaga kasi hindi kaya eh. Pag namalengke, ang bigat ng mga bibit-bitin namin, ilang kilo yon, 'di ba? Dalawang malalaking trolley ang dala namin, pero ano na binubuhat namin yun eh, kasi sumasakay ako, 'di ba? Sumasakay kami ng tricycle, sumasakay kami ng jeep para lang makapamili sa bayan. Tapos pauwi, ganun din, sasakay kami ng jeep, tapos sasakay kami ng tricycle mula sa village namin papasok dito. So, yun. What else? Proceed na tayo sa main topic, no? Na-share ko tuloy konting insight regarding sa akin. Pero, yung topic natin yung pinaka-focus natin for today. Yan, ha? So, marami tayong paraan para maging maging grateful kay Papa God, no? Hindi dahil binibigyan niya tayo ng sakuna, ibig sabihin, parang wala na siyang love sa atin. Yan, ha? Minsan, pinaparamdam niya lang sa'yo na, andito ako, lapit ka sa akin, ganon. Huwag ka lang bibitaw, yan. So, ano ba yung mga katanungan na tumatakbo sa isipan mo? Napakaraming dahilan kung bakit kailangan lumikas. Yun yung sabi natin kanina, no? Sa panahon ng bagyo, yun na-mention ko. Tapos, ano pa? To, para naman sa mga anak, kadalasan iniiwan ng mga anak ang nanay o tatay kasi nais na nilang maging bumuo ng pamilya, maging dependent, 'di ba? Nang wala na pong wala nang gusto nila sarili nilang bahay, walang magmamando sa kanila, walang mangungulit sa kanila. Gigising sila kung kailan nila gigising. Ganon, gustong gumising, no? So, pero sa mga magulang din, kung magkakasama kayo ng mga anak nyo, ng mga apo nyo, I hope sana kung try to live peacefully, 'di ba? Hindi yung ako nangyayari nito sa amin, minsan nagkakasagutan din kami ni mama, no? Pero kasi ang nanay and tatay, sila maingay. Minsan maingay sila. Marami silang gustong pagawa sa atin, marami silang gustong ma-accomplish kagad, magawa mo, inutusan ka lagi, 'di ba? Pero minsan, di natin naisip na parang gusto lang nilang mapabuti yung buhay natin, 'di ba? Pero sobrang abrupt. Yung sobrang wala ka pang pahinga, aabutan ka na naman ng sunod na gagawin, 'di ba? Minsan nanay, tatay, sana maintindihan niyo naman po yung mga anak natin na bigyan mo siyang time to breathe, yan. Hindi yung tuloy-tuloy. Kasi hindi po makina yung mga yan. Tao po yan. Anak mo yan eh. Umaga, diba? Bukod doon, wag niyo pong, wag po sana nating, dito wag niyo po sanang masamayin yung mga sinasabi ko. Ito, nasi-share ko sa inyo kasi I experience it. At I'm sure na experience din po ng iba sa ating, bawat tahanan, no? So, sana po tayong mga anak, isang sabi lang, sunod na rin. Yan. Yun na lang din po siguro masasabi ko para mamuhay tayo ng mas maayos, no? Yung kumbaga pag inutusan ka, gawin mo na, 'di ba? Huwag mo nang patagalin. Tapos siguro naman sa mga nanay, huwag po masyadong maingay. Kasi minsan po nagtitimpi lang yung anak. Kahit mahaba po pasyensya niyan, minsan may times na baka sumabog po siya. Hindi niya po mapigilan, tapos lumayo sa inyo. Kawawa naman po kayo kung iiwanan niya kayo, 'di ba? So, try to live harmoniously sa bahay niyo. Kasi I'm sure both of you kailangan niyo yung isa't isa. Yung anak kailangan niya yung magulang niya. Yung magulang kailangan niya rin yung pag-aasikaso ng anak, no? So, try to live peacefully. Kasi ganun sa akin, pero hindi ko sinasabi na ganun sa lahat, no? Iba-iba po tayo ng sitwasyon. Pero sa akin, sa nararanasan ko, and I'm sharing my experience with you, na sana, maging mas mapagpasensya tayo sa isa't isa. Kasi mahal nyo naman po yung isa't isa. And besides, kung lumayo man yung isa, 'di ba? May yun nga yung anak na lumayo, ganyan, 'di ba?
matutunan po natin na ano, ah, ah, maging mapagpatawad sa isa't isa. Yan. Kasi minsan yung anak gusto yung mapalayo, di ba? Gusto ko hugasan yung pinggan ko kung kailan ko lang gustong hugasan, di ba? Yung magulang naman syempre gusto niya, hugasan mo na kagad kasi iipisin eh. Magkakaroon ng ano, lalangawin, ganyan-ganyan, di ba? So magkakaroon ng mga insects. Kaya gusto din ng magulang na tanggalin mo na yung hugasan. Hugasan mo na yan. Yun na lang sa simpleng gawain sa bahay, no? Ano pa ba? Yun. So next na tayo, maaari din nasasaksihan natin sa simbahan. Yan. Sa simbahan kasi marami ding factor, no? So yung isa sa mga factor bakit maalis yung membro sa simbahan is ayoko yung mga elders, no? To, nasasabi ko true experience din ha. Yung papa ko is a pastor. Yan. Pero patay na yung papa ko. Si Reverend Antonio Ong, ayan, sumanaho uno sa langit ng kanyang kaluluwa. Ano po? Si Papa, since ang dami niyang churches na napupuntahan, kasi ano siya yung nagbi-build ng mga churches, no? So maraming church, meron siyang mother church, of course, yun yung doon talaga nagsiserve yung mga pastors natin, no? Minsan ayaw nila doon magpahawak, 'di ba? Bakit? Ayoko diyan magpahawak eh kasi ano ba sinasabi ng pastor? Kasi hawakan ako sa liig. Yan. Kumbaga hindi niya magagawa yung totally gusto niyang gawin. Kumbaga may mga dapat na siyang sundin na alintuntunin, no? Yun. Yun yung minsan hindrance kay Papa noon, no? Pero depende din po sa bawat simbahan natin, no? Naalala ko din tuloy yung isang saying pa tungkol sa simbahan. Sabi ng nanay, no? Anak, paglaki mo, anong gusto mong maging? Sabi ng anak, Apa, gusto ko pong maging elder. Sabi naman ng nanay, elder? Bakit elder, anak? Ang dami naman pwedeng maging profession. Pwede kang maging doktor, piloto, nurse, o kahit na ano. Pero bakit elder? Kasi yung elder, siya yung pinaka malakas na miyembro ng simbahan. Kasi tuwing magkakamali yung pastor, papalayasin niya lang ito. 'Di ba? Nakakaloka, no? Pero yun yung gusto tuloy ng bata. Yun yung kwentong kwentong nakakuha ko rin yan sa mama ko. Actually, nakwento sa akin ng mama ko na sabi niya, yung kwento na yon na yung bata mismo ang pangarap niya maging elder, hindi piloto, hindi doktor, 'di ba? Ang gusto niya elder kasi sisibakin lang daw basta-basta yung pastor nang walang magagawa yung pastor, no? So yun, siguro sa ating mga elders sa simbahan, wag po tayo maging mapanghusga sa ating mga pastor. Kung may mga pagkukulang po sila, turuan po ninyo, 'di ba? Wag niyo po din po masyadong sakalin kasi din po 'yan eh. May sarili din siyang mga opinion na dapat din natin pakinggan, 'di ba? Dapat pakinggan para magkaunawaan, para tumagal po yung pastor sa inyong mga simbahan. Hindi yung pastor aalis na lang, 'di ba? Lilipat na lang ng ibang religion, 'di ba? O ayaw niya na mag-serve kasi nahusgahan na siya sa church nila. Hindi naman magaling mag-translate 'yan, 'di ba? O inaanto kami pag yan ang nagse-service, di ba? O nung napunta dito yan, lumiit yung numero nung mga palasimba, di ba? Kaya sinibak na lang, ganun. Dapat siguro kasi nag-aral na yan ng salita ng Diyos eh. Di palalakasin nyo na lang po yung simbahan nyo, di ba? Siguro magko-community service kayo o invite kayo ng mga tao palalo sa simbahan, ganun, 'di ba? Para mag-grow yung church. Minsan hindi pwedeng yung expectation ng iba na simbahan. Galing nitong pastor na kinuha natin. Sigurado dadagdag ang miyembro natin ng 50%. Ganon. No, hindi ganon Walang ganon. Minsan ang simbahan dinadagdagan niya ng Panginoon. Itong taon, dadagdagan kita ng 2 tao.
O next year, dadagdagan kita ng 5 tao. O itong buwan, dadagdagan kita ng 10 tao. Every month, every year, dadagdag siya sa'yo sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya wag mong i-expect na yung number of people is biglang dadagsa ng marami-marami. 'Di ba? Wag niyong i-expect 'yun. Kasi minsan si Papa God ang gusto niya, eto lang muna, eto lang, eto. Alam mo bakit? Konti-konti lang din minsan magdagdag ng tao sa simbahan. Hindi bigla kahit na gusto natin dumami kagad yung members natin. Kasi hindi mo naman ma-accommodate, number 1, 'di ba? Number 2, siguro yung location ng simbahan medyo mahirap puntahan, 'di ba? Siguro kung nasa ground floor siya, mas marami nga naman pala simba, 'di ba? Tsaka siguro yun yung gusto niyang i-hone mo muna para lumakas yung simbahan niyo, 'di ba? So don't expect too much from God, 'di ba? Dadagdagan ka rin niya pero you have to wait kung ano yung gusto niyang ibigay sa atin. Dadagdagan ka rin niya ng membro, ng tao, ng mga makakasama mo. 'Di ba? But you have to wait. Hindi pwedeng instantly ay papagod gusto ko. Pag hindi mo to binigay sa akin, aalis na ako, parang gano'n, 'di ba? Mga pastor, wag po tayong mag-expect ng too much kay Papa God. Hindi ko sinasabi na hindi niya gagawin yung hiling mo, 'di ba? Pero we have to wait. Minsan gano'n talaga eh. For this year, isa lang, dalawa. Next year, dadagdagan ka niya. Next year, dadagdagan ka niya. Every year, dinadagdagan ka niya. Kung kaano katagal yung simbahan mo, bilang mo siguro, nagsimula kayo konting-konti lang. Tapos ngayon, medyo marami-rami na. So, be grateful na nagkaroon kang ganung karaming number of people ngayon na sa simbahan nyo, no? Yan. Siguro palalakasin mo na lang. So, next, ano pa tayo? Yan. So, meron din naman, okay, saan na ba ako? Ayan. Meron din, titiwalag na lang ako sa simbahan na yan. Bakit? Titiwalag siya kasi ang dami ko ng utang eh. 3 linggo na akong hindi naghuhulog sa simbahan. Nakalista pa naman. Bukod dun, wala din akong pangtapal dun sa mga hulog na hindi ko nahulugan. Diba? So, titiwalag na lang. Nakakalungkot isipin na yung tao, kahit yung full devotion niya nasa Panginoon, gustong-gusto niya magsimba. Pero dahil sa na-overwhelm na siya nung patong-patong na ilang linggo siyang hindi nakapagbigay. Tulad niya, may bagyo. No pay, no work. So, paano nga naman siya magbibigay sa simbahan, di ba? So, dapat naiuunawaan din ng simbahan yun. Naiintindihan din nila. Hindi pwedeng impose ka agad 10% of your earnings, ipasok nyo sa Panginoon dito sa simbahan na to. Hindi ganun. Hindi laging ganun. Minsan, silipin natin, di ba? Baka kahit anong kaya ng tao, wala talaga. As in, yun lang ang kaya niya na maibigay. Di ba? Baka gusto nyo, bigyan nyo siya ng extra work. Diba? Kung free time niya o kung tulad niya may bagyo, may gawain sa simbahan, pagawa niyo na lang para magkaroon ng kita, makapag tuloy siya, tithing siya ng mas maayos, 'di ba? Yung mga ganun tipo ba, tulungan siguro kasi mahirap po na nababawasan ng miyembro sa simbahan. So mas maganda po na tignan natin yung bawat isa kung ano yung kakulangan para matulungan sila, matugunan sila. Hindi yung aalis na lang sila kasi wala na silang nahihinta sa simbahan mo, 'di ba? Or feeling nila na burden na sila sa dami ng utang nila sa inyo. No? 'Yun. So bukod doon, ano pa? Ayan, sa mga pamilya naman, saludo ko sa mga ating mga OFW sa lakas ng loob nila. At alam ko kung paano dinudurog yung puso nila tuwing aalis sila ng bansa para iwanan yung pamilya nila for a better future, no? Para sa magandang kinabukasan, no? Yun. So, mga anak, pahalagahan nyo yung value ng pera na pinadadala sa inyo ng magulang nyo. Hindi basta pera lang yan. Hard-earned money nila yan. Kumbaga, nawala nga sila sa piling mo para lang kitain yung pera niya. Kaya ingatan nyo po. Huwag nyong lustayin, huwag bumili ng kung ano-ano. Tama na si Shopee, Lazada, 'di ba? Mag-ipon din po kayo. Para sana pagbalik ng magulang mo, ma, may something ako sa iyo, o birthday niya, mapadala mo siya doon, mabilang mo siya online ng bulaklak man lang, 'di ba? Or anything na
na maramdaman din naman ng magulang mo na mahal mo siya. Kumbaga, nag-ipon ka para sa kanya. Hindi yung nilustay mo lang lahat ng padala niya. 'Di ba? Yun. Ah, kasi mahirap po talaga na nasa abroad. Nag-abroad na rin ako. Kung nagkakasakit kami, walang gagamot sa amin. Kanya-kanya, kanya-kanya. Nagkalagnat ako, sarili ko, bangon ko. Iinom ako ng gamot, sarili ko. Para lumakas ako. Pag lumakas ka, balik ka ulit ang trabaho. Hindi pwedeng may tao na mag-aasikaso sa'yo, magbibigay siyang gamot. Hindi ganun. Sa Pilipinas lang yun. Pero sa abroad, walang ganun. Kaya, isipin nyo kung kano kahirap yung dinadanas nung parents nyo, nung ate nyo, nung kuya nyo, ng kapatid nyo. Diba? Nang nagtaong nagmamalasakit para sa inyo. Para padalang kayo ng mga pera, mga kailangan nyo, needs nyo para sa inyong pag-aaral, sa inyong pamumuhay, sa araw-araw. Yan. So, lagi natin pahalagaan ang bawat sentimong pinapadala sa atin ng ating mga mahal na magulang at kapatid. Yan. No? Tapos sa mga tao naman, 'di ba? Since ang topic natin is iiwanan tayo. So sa mga mga minamahal natin, minsan kailangan talaga na tayong iwanan ng taong 'yon. Lisanin. Kasi hanggang doon na lang siya. 'Di ba? Masakit 'yun kasi para iwanan ka ng taong mahal mo, 'di ba? Pero kailangan niya tayong iwanan. Kasi ayaw na makita ng Diyos na nahihirapan siya, 'di ba? Sa sakit niya, yung naghihingalo na lang siya, every time na lang ang daming nakasaksak na tubo sa katawan niya, 'di ba? Inom ng gamot. So, bedridden na lang. Di para sa mga pasyente natin, 'di ba? Di siguro para na lang din makapahinga na siya. 'Di ba? Para hindi na siya hirap. At least kinuha na siya ni Papa God. Yun na lang isipin mo. At least mas better na siya. 'Di ba? Sa mga biglaan naman, no, kasi yun yung una kong minention is parang may sakit talang illness na talaga na hindi na makaka-recover, no. Sa mga tao naman biglang yung biglang meron din mga biglang inatake sa puso, bigla na lang nagka-aneurysm, namatay, iniwanan ka, no. Alam ko napakahirap din na kasi ako nawalan na rin ako ng magulang. So napakasakit talaga na mawala sila. 'Di ba? Ang hirap niyan kasi nasanay ka araw-araw kasama siya tapos biglang wala, 'di ba? Tapos yung pag mag-isa ka na lang sa bahay, yung tahimik na yung mag-isa ka na lang, doon mo naalala siya lagi, no? So, wag po tayo magpapadaan sa meron talaga na face nung morning na yan, yung pag-iiyak, no? Yung iyak mo, masama loob mo, iyak mo, 'di ba? Hanggang sa matanggap mo, 'di ba? Darating naman yung time na matatanggap mo rin. Pero iba-iba yung face nung pagtanggap, no? Yung moving on. Dapat kasi yan, sabi nila, pag less than, pagka in a year, natanggap mo na, then well and good, no? Pero pag yung kamatayan niya, umabot na ng more than a year or 2, sabi na ng mga doktor to, kailangan mo na magpa-check sa doktor. Yan. No? Kasi yung daily living mo affected na sobra at hindi ka pa rin nakaka-move on doon. So kailangan mo nang magpasaguni sa doktor para matulungan ka na rin na nalagpasan yung phase ng buhay mo na yan. Yan. Tapos maka-recover ka rin sa nangyari sa iyo, no? So, and next is saan ba tayo? Yan. So, baka sa mga relasyon naman na naabandona, baka mas mabuti na rin yun, no? Or pwede din kasing hindi yun yung tamang tao para sa'yo. May mas better pa. Huwag mong isipin na wala kang kwenta, na may mali sa'yo, 'di ba?
Tapos, ano ba tayo? Alam mo ba na napakahalaga ng buhay mo? Kaya inilayo yun sa'yo. Siyempre, lahat ng ama, gusto niya yung best sa anak niya. 'Di ba? Sabi ni Papa God, malamang sabi niya, anak, ayaw kita dyan sa tao na yan. Kasi mahal na mahal kita. At gusto ko, mapunta ka dun sa tamang tao. Yung nilaan ko para sa'yo. May nilaan para sa'yo, no? Ibig sabihin, ganun kalab ni Papa God. May naka-reserve, di ba? Parang sa restaurant. Gutom ka na. Pero ang haba ng pila. Di ba? Tapos wala pang mesa. Pero kung isipin mo, si Papa God, may ni-reserve siya sa'yo. May tamang tao siyang ni-reserve para sa'yo. May nilaan talaga siya sa'yo. Ang taray mo nun. Ibig sabihin, chosen one ka. Kumbaga ikaw ang napili ng Panginoon para bigyan pa ng reservation, 'di ba? Yun. So, minsan yung tao na yun, isipin na lang natin na hindi yun yung para sa atin. May mas maganda pang darating para sa iyo. Kahit na ano pang edad mo. Yan. May darating na mas maganda para sa iyo, no? Huwag tayo mapanghinaan ng loob. Huwag mong isipin na hindi ka worth it kaya ka iniwan. Na lagi mong isipin na kumpleto ka kaya ka ginawa ng